Okay, nandito na ba sila? Maganda yung topic ngayon ng khutbah. Bagay ito sa mga binat na. Yung mga binata. Ito na sila? Makinig tayo ha, kasi maganda yung khutbah. Khalid, tinatawag ang pansin kita. Okay. Huwag ka munang magulo dyan sa likod. Para makapagpunsa. Ito ka. Okay. Ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqa minal ma'i bashara faja'alahu nasaba sihra wa kana rabbuka qadira wa syara'a az-zawaja li hadafin asma'a wa ghayatin uzma ahmaduhu subhanahu ala ni'amihi allati la tuhsa wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul asma'ul husna was sifatul ula wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mustafa wa khaliluhu al-mujtaba. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sairi man sara ala hadihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ay para lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala ang siyang lumikha sa tao mula sa tubig at ginawa niya ang ugnayan ng dugo at pag-aasawa bilang pundasyon ng lipunan. Siya ang nagtakda ng pag-aasawa para sa isang dakilang layunin at marangal na mithiin. Pinupuri natin siya sa kanyang mga biyayang hindi kayang bilangin. Tayo ay sumaksi na walang tunay na Diyos na karapat-dapat sambahin maliban sa Allah lamang na walang pagtatambal. Siya ang nagtataglay ng pinakamagandang pangalan at pinakamataas sa mga katangian. At tayo ay sumaksi na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kanyang alipin at sugo, ang pinili at minamahal. Naway ipadala ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang pagpapala, kapayapaan, at biyaya sa kanya, sa kanyang pamilya, sa kanyang mga sahaba, at sa lahat ng mga sumusunod sa kanyang tamang landas hanggang sa uling araw. Mga kapatid sa panampalatayang Islam, napakaganda ng paksa sapagkat ito ay nababagay at naaangkop sa mga kagaya natin. Na kung saan ay uli ng asawa. Dapat din may asawa at gusto pang magdagdag ng asawa. No? Pinapayuhan ko ang aking sarili at kayo na magkaroon ng tunay na takwa sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng Allah, Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. O kayo mga sumasampalataya, katakutan ninyo ang Allah subhanahu wa ta'ala ng may tunay na pagkatakot sa Kanya at huwag kayong mamatay maliban na kayo ay mga Muslim. Mga kapatid, ang pamilya, alam natin, ang siyang pundasyon ng bawat lipunan. Tama? Hindi magkakaroon ng lipunan kung walang pamilya. Katulad ito ng isang gusali na ang tibay ay nakasalalay sa katatagan ng pundasyon nito. Kapag matibay ang pundasyon, alam natin yon, magiging matatag din ang buong gusali laban sa mga unos, laban sa mga pagsubok at fitna. Dahil dito, binigyan ng Islam ng napakalaking halaga ang pag-aasawa o tinatawag sa English term na marriage, no? At ang pamilya, sapagkat ito ang isa sa pinakamahalagang institusyon na humuhubog sa kasalukuyan at kinabukasan ng umma na ito. Ang isang tahanan ay nakakaitan sa kapwa. Layo sa pagsunod sa sariling pagnanasa. Ang pag-aasawa, mga kapatid, ay kabilang sa pinakadakilang biyaya ng Allah. Kaya nga sabi ng mga kasabihan sa Arabic, miskinun miskina liman la zawjalah. Napaka-tindi ng kanyang pagiging miskin. Alam mo yung miskin? Mahirap. No?
sa sino mang walang asawa. Di ba? Masakit mo. Nasasaktan ba yung mga walang asawa dyan? Oh. Miskin, di ba? Pag sabi mo, di ba sa mga Arab, pag sinabi ng anta fi hurma, ma fi hurma, miskin. Marra miskin. Di ba? Okay. Okay? So walang duda mga kapatid. Ito ay mula kay isa sa mga biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sapagkat dito, nagmumula ang kalinisan ng dangal, kapanatagan ng puso at pagdami ng ummah. Paglaganap ng ummah, ibig sabihin ng ummah ng nation. Di ba? Kaya sa Islam, generally speaking, sa Islamic nation, bawal kasi sa atin ang, anong tawag dyan sa, alimbawa sa China. Sa China kasi limitado lamang yung pagkakaroon ng anak. Yung reproduction. Okay, pagpaparami. Kahit sa India, isa lang policy. Maging sa European countries, by the way. Nakaramihan sa kanila, mga kapatid, mayroon silang batas. One child policy or two children policy or three children policy, whatever the policy is that. Di ba? Pero sa Islam, walang pulisiya na ganun sa Islam. Sa Islam, ini-encourage tayo na mag-asawa ng isang babaeng palaanakin. Ang sabi ng Propeta sallam, tazawwaju dal-wadud al-walud fa inna makathir bikum al-umam yawm al-qiyamah. Mag-asawa kayo ng isang babaeng mapagmahal at palaanakin upang sa ganun, sa araw ng paghukom, ako ang mas maraming tagasunod sa araw ng paghukom. So, ini-encourage, sa Islam, ini-encourage, yung tinatawag na pagparami ng anak. But of course, ini yung magpaparami ka lamang na wala kang gagawin at hindi ka maghahanap buhay. That is also against the law. Inutusan din tayo, at the same time, maghanap buhay. Diba? Inutusan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal ng Quran na kung saan ay lumaganap kayo sa sangkalupaan, ihanapin nyo ang biyaya at rizq ng Allah subhanahu wa ta'ala. Business kayo, maghanap buhay kayo sa halal na. Okay. So yun mga kapatid. So ito ay mula sa tinatawag na pamamaraan paano magpalawak ng umma o ng nasyon. Kaya sinabi ni Prophet sallam, ya ma'ashara ash-shabab, man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil-basar wa ahsanu lil-farj wa man lam yastati' fa alayhi bis-sawm fa innahu lahu wija'. Muttafaqun alayh. O mga kabataan, sino man sa inyo ang may kakayahang mag-asawa ay magpakasal. Mag-asawa na, no? Sapagkat ito ang higit na nakapagpapababa ng tingin at higit na nakapag-iingat ng dangal. Ibig sabihin, binababa mo yung tingin mo para sa ganon, hindi ka matukso para tumingin sa kung kani-kanino man. Para hindi ka tumingin sa nakaspageti pataas, pagitna ng pababa. Diba? Bagkos at tiniting mo na lamang yung asawa mo, mga kapatid. You know? At sa mga gusto pang tumingin dyan, magduwaya na. You know? At the same time, ito yung nakapag-iingat ng dangal. Paano ingatan ng dangal? Kasi yung pribadong katawan mo, ay walang duda ay pag-aari lamang ng asawa mo, hindi pag-aari ng ibang tao. At kung hindi pa kaya, kung hindi talaga kaya, sapagkat lang sa sapat na kakayahan, either financially o social status, anumang katulad nito, then mag-ayuno siya sapagkat ito ay magsilbing pananggas. So, yung magiging remedy doon mga kapatid, ay mag-ayuno. Kasi alam natin, pag nag-ayuno ng isang tao, lupay-pay, no? Patay ang kanyang pagnanasa. Kasi sinabi rin niya na tazawwaju wadud al-walud fa inni muqathirukum bikum al-umam yawm al-qiyamah. Mag-asawa kayo ng babaeng mapagmahal at may kakayahang magkaanak sapagkat ipagmamalaki ko ang dami ng aking umma sa araw ng pagkabuhay na maguli. Kaya mga kapatid, ang marital happiness ay minimithi ng bawat mag-asawa. Ngunit hindi ito nakakamit sa pamagitan lamang ng material na bagay, no? Kundi sa husnul ashra. Ibig sabihin ng husnul ashra, ang mabuti at maayos sa pakikitungo sa isa't isa. Diba? Kasi kaya nga, iwasan ninyo mag-asawa no, ng mga babaeng materialistic na walang ibang kasiyahan kundi material. Kasi mga kapatid, pag wala ng material, wala na. Gubuho na yung mundo niya. Okay? Ano no? Ano yun? Okay?
Walang duda. Ang problema sa mga babae, minsan ay yung pagiging materialistic nangingibabaw sa kanila. So, wag nun mga kapatid, no? At iwasan natin pumili sa natin ito, ito ay may isa sa katuparan lamang kapag ginagampanan ng bawat isa ang kanyang mga tungkulin at ibinibigay ang karapatan ng kanyang asawa. Kaya sinabi ng Allah sa Banal Quran, "Walahunna mithlu alladhi alayhinna bil ma'ruf walirrijali alayhinna daraja." Ang mga kababaihan ay may mga karapatang katulad ng kanilang mga tungkulin ayon sa kung ano ang mga katarungan at kinikilala ng Sharia. Ibig sabihin, kung may mga tungkulin tayo sa kanila, sila rin may mga tungkulin sa atin. Vice versa yan. Okay? Kung may tungkulin sila sa atin, tayo ay may tungkulin sa kanila. Ganun rin po yan. Kung gusto natin na ibigay ang tungkulin natin sa kanila, ganun din sila. Gusto nang ibigay ang ibang give and take ang tawag dyan. Diba? Kung ayaw natin na yung ating karapatan ay maagrabyado, ay ganun din sa ating mga ayaw nila maagrabyado yung kanilang karapatan. Lalo na sila, mga kababaihan. Gusto lagi ay, gusto lagi ay ang tawag dyan? Ang gusto lagi ay sila yung perfect. Di ba? At tayo yung laging may mali at laging may pagkukulang. Ay, hindi pwede yan. Kailangan tawag na karapatan natin. Ibigay rin nilang karapatan natin. Kasi kung nagdemand sila ng karapatan nila sa atin, gayon din tayo. I mean, give and take. Inshallah subhanahu wa ta'ala. Kasi sinabi ng Propeta sallam, istawsu bin nisa'i khaira. Ang ibig sabihin, tratuhin ninyo ang inyong mga asawa ng mabuti. At sinabi rin niya, ala wa inna lakum ala nisaikum haqqa wa nisaikum alaykum haqqa. Tunay na ang inyong mga asawa ay may mga karapatan sa inyo at kayo rin ay may mga karapatan sa kanila. Kaya bawat isa, alamin ang karapatan. Okay? Alamin ang tinatawag na karapatan. Pero tandaan natin mga kapatid, mas malaki ang karapatan ng lalaki kaysa sa mga kababaihan. Diba? Paano mas malaki ang karapatan ng mga kalalakihan? Sapagkat alam niyo bang hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sabi niya, kung pinag-utos lamang sa akin ng Allah na pwedeng magpatira pa ang tao sa kanyang kapwa-tao, ay uutusan ko ang mga kababaihan na magpatira pa sa kanilang mga asawa. Ganon kabigat yung karapatan ng mga lalaking asawa sa kanilang mga asawang babae. You know? So kasi nga, yung obligasyon ng lalaki ay mas doble at mas mabigat kaysa obligasyon ng tinatawag na kababaihan. Sa Islam, pero sa Islam, mula sa tinatawag na sa kanya yung kanyang kayamanan. Walang sino man ang pwedeng umagaw. Di ba? Halimbawa sa bata, obligadong may magtuso sa kanya. Hanggang sa magdalaga siya, obligadong magtuso sa kanya. Yung lalaki. Of course, pag sinabing lalaki, either yung kanyang kapatid o yung kanyang tinatawag na tatay. Di ba? O sino mang nasa ilalim ng, nasa balikat ng obligasyon sa kanya. At kapag siya naman ay nag-asawa, obligado siyang tususan ng kanyang asawa. Di ba? Samantalang ang lalaki, hanggang binata lang, pwedeng obligasyon siya ng kanyang magulang o ng kanyang kapatid. Di ba? Pero once na kapag may asawa ng lalaki, wala na. Mayroon nasa balikat ang obligasyon niya ngayon sa babae. Kaya yung obligasyon ng lalaki as mas mabigat kaysa obligasyon ng tinatawag na kalaki. Subalit, hindi na naintindihan yan. Paano ba natin ipaliwanag sa kanila yan? Hindi na naintindihan yan. Gusto sila yung tinatawag. Sila yung tinatawag na lamang. Nakalive ba tayo dyan? Okay. Kaya kabilang sa magandang pagsasama ng mag-asawa, mga kapatid, ay ang pagiging mahinahon, gentleness. Yun ang kailangan. Diba? Yung pagiging, huwag tayo maging katulad ni Hitler. Alam mo Hitler? Si Hitler kasi kung ano yung gusto, kailangan nyo na masunod. Okay? Even the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay gentle sa kanyang mga asawa. Although alam niya na propeta no question, propeta siya, dapat talaga siyang masunod. Kasi propeta siya. Pero ganun pa man, mga kapatid, ay napaka-gentle ng propeta sa kanyang mga asawa. Okay, pinagbibigyan niya ang kanyang mga asawa na sa halip na na dapat ay obligasyon, ikaw dapat ang sumunod sa akin. Even sa may mga salaysay, si Aisha radhiyallahu anha, mga kapatid sa pananampalatayang Islam.
Hinayaan niya, sinisigawan siya ng kanyang mga asawa. Which is, hindi pwede yung sigawan mo ang propeta. Ang nagalit mismo yung tatay ni Aisha, si Abu Bakar Siddiq radiyallahu anhu. Ibig sabihin, kapighatian sa iyo, Aisha. Bakit mo sinisigawan yung propeta? Propeta, sigawan mo. Pero ang propeta hindi nag-react. Sinisigawan siya, pero hindi siya nag-react. Di ba? Ang nag-react sa ginawa ng kanyang anak, mismo yung kanyang tatay. Subhanallah, mga kapatid. Pero ang propeta mismo sa kanyang sarili, alam niya na yung kahinaan ng kanyang mga asawa. Na kung kaya, yung pagiging gentleness, pagkakaroon ng awa at pagmamahal, yung mercy and compassion, no? Paglutas ng mga suliranin sa pamamagitan ng sabar o patience and hikmah o kaya tinatawag na wisdom. Pagtutulungan sa mga responsibilidad ng buhay at sama-samang pagpapalaki ng mga anak ayon sa Quran at Sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya isa rin sa mga gandang katangian ng isang asawa ay ang pagiging magiliw, pagiging palangiti, at magaan ang pakikitungo. Magiliw, masyala siya sa magiliw natin, masyala. Okay? Hindi ibig sabihin na asawa ka, lalaki ng asawa ay superior ka na. Yes, of course. By nature, you are superior than a wife or than a man, than a woman. Superior talaga siya. Yun ang nature ng kalalakihan. But it doesn't mean ay iti-take advantage sa'yo at gagamitin niya sa maling paraan. Kasi pwede ka naman pwede ka naman at same time maging magiliw. Yung bang flexible ka. Minsan mahigpit ka sa sa mga bagay na dapat maging mahigpit. At minsan naman kung hindi ka naman dapat maging mahigpit, bakit maghihigpit? Kasi tayo bilang tao, ayaw natin ng minsan na magiging mahigpit ay nasusuffocate tayo, di ba? Diba? Maging sa mga alimbawa sa kumpanya, trabaho natin parang anong tawag diyan? Napaka-toxic na ba? At saka, yes, toxic environment. Saka napakahigpit na ng mga pamamalakad. Ayaw natin yun, mga kapatid. Di ba? Kaya minsan nasusuffocate tayo, minsan gusto natin makawala. Di ba? Similarly, ganun din tayo mga kalalakihan sa mga asawa. Kapag naging mahigpit tayo sa lahat ng panahon at lahat ng oras sa kanila, unang-una sila ay babae, marupok sila, mahina sila. Di ba? Madali silang tinatawag na mag-react. Madali emotional damage. Sabi nga nila, di ba? Madaling maging damage ang kanilang tinatawag na emosyon. Madaling bumaba ang kanilang tinatawag na sabihin natin madaling mag-cause ng problema. Kaya dapat minsan maging magiliw ka naman. Minsan maging palangiti ka naman. Hindi yung, di ba? Galing ka sa trabaho, pagdating mo, nakagunong ka na agad, di ba? Naka-front ka na agad, di ba? Hindi ganoon, mga kapatid. Of course, minsan nadadala yung trabaho natin sa loob ng pamilya, sa bahay, 'di ba? Kasi tao din naman tayo na impluwensyahan din na apektuhan. Kasi walang duda, khuliqal insanu da'if, sabi ng Allah, tunay na nilikha ang tao na mahina. Mahina, hindi ibig sabihin na mayroon kang may 6 packets ka sa abs mo, ay malakas ka na. Okay? Mahina ka pa rin, mga kapatid, sa palabalat. Titiklop ka pa rin. You know? Kaya minsan, magpalangiti tayo sa ating mga asawa at magaan ang pakikitungo. You know? Ang isang lalaki ay narapat ding mag-ayos ng kanyang sarili. Actually, kanina, sa khutbah, in-emphasize niya yung pagiging mabango ng lalaki. Kasi alam natin sa environment ng ibang lahi, alam natin yan, mga kapatid, ang perfume sa kanila is kilikili. Yung amoy ng kilikili, perfume na sa kanila yan. Di ba? Yung pawis ay perfume na sa kanila yan. Subhanallah. Iba yung amoy bawang ng katawan, perfume na sa kanila yan. Wala tayong minimission na ibang anumang lahi. Basta ibang lahi. Di ba? Kaya naman, sa isang lalaki, nararapat ding mag-ayos ng kanyang sarili para sa kanyang asawa. Di ba? Kasi kahit tayo, gusto natin yung ating mga asawa maging maayos sa ating paningin. Gusto ba yung mga asawa ninyo na nakabuyang-niyang yung kanyang nakabuhaghag yung kanyang di ba, mukhang losyang, nakabuhagag yung kanyang ulo, parang walang shampoo. Di ba, hindi nagsusuklay, tapos hindi nagayos ang damit, tapos kung ano-ano yung, alam mo yun, pananamit niya, ayun, hindi kaaya-aya sa paningin natin. Baka naman gusto rin mo yan, kasi may bala ka talaga. Okay? Di ba? So, ibig sabihin, maging tayo, ayaw natin sa kanila na ipakita yun sa atin. So, ganun din sila. Na ang gusto nila sa atin, maging maayos, maging makisig lagi, mashallah. Di ba? Maging maayos sa kanyang pananamit, okay, kalinisan, bango at magandang, higit lalo ang tinatawag na magandang asal. Alam natin yun. So dapat, laging mabango tayo sa ating mga asawa, mga kapatid. Di ba? Hindi lamang So,
At tandaan natin ang pagiging mabango ay sunna ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa kanya ay ang mga kababaihan at ang pabango. Di ba? Ganon ang Propeta sallallahu, ganon siya kagiliw sa mga kababaihan at gayon din siya katanatawag na kahuk sa tinatawag na pabango. Kaya alam ng mga sahaba, malayo pa lamang yung amoy ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, hindi nararapat na kapag nasa trabaho o kasama ang mga kaibigan, ay maayos ang kanyang pananamit, mabango, at palangiti, ngunit pagdating sa bahay ay lagi nakasimangot. Okay, mapanisi, mapanumbat, at lagi naghahanap ng pagkakamali. Hindi pwede yan, mga kapatid. No? Hindi nararapat. Hindi rin nararapat na pabayaan niya ang kanyang kalinisan hanggang sa maging sanhi siya ng pagkainis ng kanyang sariling pamilya. So, dapat ay well-organized. Alam natin na mas kaibig-ibig sa atin yung tinatawag na isang tao na well-organized sa kanyang buhay at lalo sa kanyang tinatawag na sarili. Kaya sinabi ng Allah, وَعَشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ, makitungo kayo sa inyong mga asawa ng may kabutihan at ayon sa makatarungan. At yan ay kabilang sa pakikitungo ng kabutihan sa kanyang mga asawa, yung pagiging maayos. No? Pagiging tinatawag na mabuti. At gayon din sa pagiging makatarungan. Kahit isinlaysin Ibn Abbas radiyallahu anhuma, sabi niya, inni la uhibbu an tazayyana li imraati kama uhibbu an tazayyana li lian Allah yaqul wa lahunna mithlu alladhi alayhinna bil ma'ruf. Sabi ni Ibn Abbas, gusto kong mag-ayos para sa aking asawa, gaya ng gusto kong mag-ayos siya para sa akin. Di ba? Ganun yun. Kung gusto natin maging maayos ang ating mga asawa sa ating paningin, ganoon din sila sa atin. Maging maayos din tayo sa kanilang paningin. Sapagkat sinabi ng Allah, mayroon din silang mga karapatang katulad ng kanilang mga tungkulin. You know? So, gayon din, mga kapatid, lalo pa sa mga kababaihan, kabilang sa inyong tungkulin ito, binanggit mismo kanina ng khutbah, binanggit yung tungkulin ng mga kababaihan sa kanilang mga asawa. No? Kabilang sa inyong mga tungkulin, makinig kayo mga kababaihan, kung sino mang nanonood dyan. Okay. Pakikitungo sa asawa ng may kabutihan. Ganun din. Ibig sabihin, inutusan tayo na makitungo ng kabutihan sa kanila. Gayon din, inutusan din sila ng Islam na makitungo ng kabutihan sa atin. Pag-iingat sa tahanan. Kasi sila yung nasa tahanan eh. Kaya naman, narapat na mag-asawa sa mga binata, mag-asawa sila ng mga babae na kung saan ay protected ba yung kanyang pananampalataya. Kasi pag once na nakapag-asawa ka ng isang babae na nasa kanya ang pagkatakot sa Allah, relihiyosang babae, nasa kaalaman, ika nga mayroon siyang alam sa tinatawag na alituntunin ng Islam, kahit iwan mo siya sa tahanan, hindi ka mag-worry sa labas. Wala kang iisipin na nasa ba yung asawa ko, siguro nagsusugal, nagtutungit yung kasama yung kanyang asawa, yung kanyang kaibigan na marites. Di ba? Siguro yung asawa ko, alam mo yun, yung pokpok short man tawag doon? Oh, sorry, pokpok short. Yung pekpek short. O yung mga salasabi nila, di ba? Ay, mga asawa ka na, doon naman, hindi ka mag-iisip ng ganun. Diba? Kasi alam mo yung asawa mo na pinangangalagaan niya ang kanyang sarili, ang kanyang panampalataya, at ang tahanan mo at ang pamilya mo. Diba? Kaya narapat, ini-encourage sa'yo ng Islam na mag-asawa na may takot sa Allah. Diba? Sabi na ni Prophet Sallam, diba? Fankihu li arba. Bangkil imrata li arba. Li dini, li jamaliha, wala li sabiha, wala li maliha. Ng mga kababaihan na nasa kanyang katangian, 4 na katangian na ito. Unang binanggit na katangian, yung kaganyang kagandahan. Siyempre, gusto natin maganda, kapatid. Alam natin yan. Sino dito na mag-asawa ng pangit? Huwag mong sabihin na gusto mong mag-asawa na lahat tayo hinahanap natin maganda. Pero nagkakaiba-iba yung kagandahan, papaano yung interpretation sa kagandahan. Diba? Sabi nga nila, beauty is in the eyes of the beholder. Diba? Maaring sa akin, maganda siya, pero sa iba, pangit siya. Wala tayong magawa. Ang mahalaga yung sa akin pagtingin, hindi pagtingin ng ibang tao. O, kaya pag sinabi sa'yo ng asawa na maganda ka, maniwala ka. Okay? Malinaw? Kasi, ibig sabihin yun, Jamalia, pangalawa, mag-asawa ka ng babae, nasa kanyang katangian na yung kanyang nasab, ibig sabihin yung kanyang status, family status, social status ay kilala. Okay, kilala sa kabutihan, kilala sa tinatawag ng mga gandang feedback ba? Okay? Wag yung flood control, ha? Din, pangatlo yung kanyang kayamanan.
Okay yung sabihin, nauna yung kayamanan, wala pa man. Ang mahalaga, nabanggit yung kanyang kayamanan. Ibig sabihin, as much as possible, maghanap ka ng babae, at least mayroong yaman. Kasi bakit? Hindi ibig sabihin na lulustayin mo ang kanyang kayamanan. Ibig sabihin, makakatulong siya sa mga bagay na maganda para sa'yo. Halimbawa sa da'wa, di ba? O ano pa man, business, o ano pa man katulad. Hindi ibig sabihin na kakamkamin mo yung kanyang kayamanan. Kasi hindi pwede yun sa Islam. Ang kanyang kayamanan ay kayamanan niya. Ang kayamanan mo ay kayamanan niya rin. Wala kang magawa. Wala kang choice. Okay, then sabi niya, kung hindi niyo mahanap yung katangian na ito, at least, okay mga kapatid, hanapin niyo yung babae ng taglay niya yung kanyang din, yung kanyang pananampalataya. Sapagkat kapag ginawa mo yun, diyan ka magtatagumpay. Kasi pag mayaman, kapag ang babae na papangasawa mo ay mayroon kanya, nasa kanyang din, nasa kanya na yung kagandahan. Gumaganda siya sa pamagitan ng kanyang din. Sa kanyang pananampalataya. Wallahi, walang gaganda pa sa isang babae nakahijab. Totoo lang. Okay? Wala nang gaganda pa sa isang babae na pinoprotektahan niya yung kanyang pagkababae. Okay? Tandaan natin, hindi isinaalang-alang dito kung paano ang pagtingin ng lipunan. Ang isinaalang-alang dito kung paano katingnan ng iyong tagapaglikha. Kung ang isang tao, ang isang babae, siya ay kaaya-aya sa paningin ng dakilang tagapaglikha, sino tayo para kamuhian yun? You know? Na kung kaya mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ay diyan ka magtatagumpay. Kapag siya ay nasa kanyang din, nagiging mayaman siya. Mayaman siya sa pananampalataya. Mayaman siya sa tatawag na sabihin natin na awa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Babalutan siya ng mercy ng Allah subhanahu wa ta'ala. At kapag nasa kanya naman ang din, at the same time, niya, kung hindi man yung kanyang previous na pamilya, pero magsisimula sa kanyang pamilya, ang tinatawag na magandang status, ang social status ng kanyang pamilya sapagkat nastagle niya ang kanyang pananampalataya. Kaya piliin at hanapin natin ang kagaya ni Aisha radhiyallahu anha. Ang kagaya ni Khadija. Mayroong isang kwento. Sabi nung mga brother, post brother. Sabi niya, kailangan ang mapangasawa ko ay kagaya ni Khadija. Nag-react yung sister, magpaka-Muhammad ka muna bago ka maghanap ng kagaya ni Khadija. Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, kasi Khadija, asawa ng Propeta sallam. Di ba? Di ba, minsan, naghahanap tayo ng babae na kagaya ng mga asawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khadija, Aisha, Zainab at iba pa. Di ba? Pero nakalimutan natin na nakalimutan natin magpaka-Muhammad. Ibig sabihin, nakalimutan natin ang pagsunod sa sunod ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay? So yun mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Na kung kaya, hindi nararapat, of course, ay yun, kabilang sa inyong tungkulin ay ang pag-iingat sa tahanan, pangangalaga sa mga anak, mga kababaihan, pagprotekta sa ari-arian ng asawa, at pagpaayos ang sarili para sa inyong asawa. Ito ay kabilang sa mga mangilan-ilan mula sa mga tungkulin ng makababayan sa kanilang mga asawa. Ang isang babae ay tudo ang pag-ayos kapag lalabas ng bahay. Papunta sa trabaho o sa mga pagtitipon, ngunit sa loob ng tahanan ay laging nakasimangot, matalas ang pananalita at puro reklamo ang maririnig. Inirapat yun mga kapatid. Di ba? Alam niyo yung kwento ni Propeta Ismail? Di ba? Nung si Propeta Abraham galing ng Iraq, bumisita diyan sabihin natin diyan sa Makkah. Okay? Tapos ang first na na-meet ni Propeta Abraham yung asawa ni Ismail. Yung dating asawa ni Propeta Ismail. Tapos wala that time si Propeta Ismail pagkat lumabas. Tapos ang kumpletong kwento noon? Sabi niya nagtanong siya kung kumusta na yung pamilya, kumusta na. Puro reklamo na rin ni Propeta Abraham. So sabi ni Propeta Abraham sa kanyang asawa, pagdating ng yung asawa, bisa yung kanyang anak si Propeta Ismail, sabihin mo sa kanya na magpalit ng pintuan. Magpalit ng pintuan ng kanyang tahanan. So anong ibig sabihin mga kapatid? It is, kumbaga ay metaphorical statement. Ang ibig sabihin ay magpalit ng asawa. Kasi bakit ang narinig sa asawa ni Propeta Ismail, yung unang dating asawa ni Propeta Ismail ay puro reklamo sa buhay. Ganito, walang satisfaction. Walang, walang contentment. Di ba? Pag kunting lamang, walang ulam, tuyo ang tulo. Bakit tuyo ang ulam? Okay? So, hindi ganun, mga kapatid. Sa totoo lang,
Kaya mga kalalakihan, ayaw din natin yung mga babae na pala, mga bunganga na babae. Alam natin yan. Sino dito ang gusto yung bunganga, yung kanyang asawa ay mabunganga? Wala. Hindi tayo magtatagal, wallahi. Okay? Sasabog tayo, mga kapatid. Kaya umaalis tayo kapag sila yung mga nabunganga eh. Di ba? Minsan tinutulugan natin. Di ba? Pero kaya nga, sa mga nagtitimpi at matiisin, mashallah, tabarakallah. Mashallah, sila na yung tinatawag na huwaran. Ha? Okay lang sana kung mabunganga sa din ba? Maano ba sa ano din? Puro, ano yun? Na ano? Mabunganga? Kapag yung asawa ay mabunganga? Kung may biyaya ba? Okay? Pasabrun jamil, sabi ng Allah sa Quran. Ang pagtitimpi at pagtitiis ay jamil, ay isang bagay na maganda. Di ba? Okay. Subalit, alam naman natin na yung sabar natin ay may hangganan minsan. Di ba? May hangganan tinatawag na minsan mga kapatid. Pero kung kaya mo siyang tiisin habang buhay, mashallah, tabarakallah, isa ka ng martir. Okay, isang martir. Pero, may mga babae na bunganga pero in control. May mga babae na, kumbaga, maano talaga sila, pero in a good way. Halimbawa, mabunganga sila, bungangaan ka, tapos dalil yung Quran at saka Sunnah, ito talaga, maganda yun. Di ba? Puro mapaparinig mo sa kanya, Quran at saka Sunnah. Mga hadith. Di ba? Tungkol sa tinatawag na, lilikturan ka, patungkol sa tinatawag na Islam. Yun ang maganda. No? Masyala, may magbibigay ng paalala sa iyo, mga kapatid. You know? Kaya naman, hindi narapat sa isang babae ay todo ang pag-ayos kapag lumalabas ng bahay. But sa mga kababaihan, alam natin, Sharia speaking, legally speaking, hindi pwede ang isang babae na lumabas sa kanyang tahanan na amoy pabango. Ipinagbabawal ng Propeta Salam yan. At inahalin tulad siya sa isang mga ngalunya. Okay? Bagkus, kapag ginawa ng isang babae na Muslim, gusto na kagaya ng isang janaba. Obligado siya maggusul para mawalang amoy sa kanya. Okay? Okay. So, ibig sabihin, bawal yun. Bakit kasi pag ginawa ng babae yun, ina-attract na at saka, anong tawag dyan? Inaakit niya yung mga kalalakihan. At alam natin mga kapatid, gusto ba natin na pag-agawan ng tingin yung ating mga asawa ng ibang mga tao? Ayaw natin yun. Gusto ba mayroon kang kahati sa pagnanasa? Kahati sa tinatawag na sabihin natin, sa shahwa, sa desire? Ayaw natin yun. Not unless kung talagang, yun yung mga sabihin natin na yun mga sabihin natin na kapag ginusto mo yan, dayuth ka. Wala kang, alam mo yung dayuth na hindi makapasok sa paraiso isang taong dayuth. Ang dayuth, yun yung lalaki na pinabayaan lang ang kanyang asawa, kahit maraming magnanasa, kahit marami yung alam mo yung pag maraming nakishare sa kanyang beauty, o ano mang katulad nito. Di ba? Yun ang tinatawag na dayuth. Wala siyang pakialam. Ang mahalaga ay, basta sikat yung asawa ko. Ang mahalaga ay magandang asawa ko. Proud ako dahil ang asawa ko ay maganda at pinagtitinginan siya. Subhanallah. No comment. Okay. Okay. Malinaw? Kasabay nito mga kapatid sa panampalatayang Islam, ay huwag nating kalilimutan ang sinabi ng Allah sa banal na Quran, وَعَشْرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. Pakitunguhan ninyo sila ng mabuti, kung may bagay na hindi ninyo nagugustuhan sa kanila, maaring ang bagay na iyon ang siyang gagawing dahilan ng Allah upang magkaroon ng napakaraming kabutihan. Kaya alam natin na maging tayo ay meron tayong imperfection. At sila din meron mga imperfection, mga kapatid. Hindi, sa Islam, ipinagbabawal sa atin na yung pagkakamali ng ating mga asawa o yung imperfection ng ating mga asawa ay magiging judgment na yun na sila ay imperfect na sa lahat ng punto, sa lahat ng aspeto. Bawal, hindi pwede yun. At ipangalandakan mo yung kanyang pagkakamali at ipangalandakan mo sa ibang tao ang kanyang depekto o anumang meron siya na hindi maganda sa ibang tao. Ipinagbabawal din yun sa batas ng Sharia. Bagkus, tungkulin mo na pangalagaan siya, tungkulin mo na protektahan siya, tungkulin mo na siya ay yung takpan. Okay? Ang yung tinatawag na pagtakpan.
At may mga bagay, kapag yung mga bagay na yun, na hindi maganda sa palagay mo, hindi maganda para sa'yo, pero sa ibang tao, maaaring maganda yun sa kanila. Malinaw? Halimbawa, yung babae na ito ay, yung asawa na ito ay palagastos. Alam mo yun, kung ano-ano na yung mga ini-invent pa. Yung mga, ang tawag dyan, yung mga nag-invest ba? Nag-invest. Ayaw mo yun sa kanya. Yun ang kinamumuhay. Kaya sabi natin kumita o anumang katulad nito. Di ba? So kaya nga, sabi nga sa Quran, maaaring ang bagay na iyon, yung hindi nyo nagustuhan, ang siyang gagawing dahilan ng Allah upang magkaroon ng napakaraming kabutihan. Di ba? We don't know. Allah ang nakakaalam, mga kapatid. Kaya sabi ng Prophet sallam, la yafrak mu'minun mu'minatan in karya minha khuluqan, radya minha akhar. Ibig sabihin, huwag kamuhian ng isang mananampalatayang lalaki, ang kanyang asawang mananampalataya. Kung may isang ugali siyang hindi gusto rito, tiyak na mayroon namang ibang ugaling ikalulugod niya. Kaya nga, lagi nating sinasabi, pinapayuhan natin mga ating mga sarili, na yes, walang duda, may mga pagkakamali yung asawa natin. Pero tingnan natin kung ano yung kanyang positive sides. Kasi hindi natin alam na mas nangingibabaw pa yung kanyang mga magandang kakatangian kung ikukumpara mo doon sa kanyang mali at pangit na katangian. Kaya laging tinitingnan natin, maging sa mga asawang babae, tayo nagkakamali rin tayo. Pero lagi nyo, at lagi natin titingnan yung positive side, yung magandang kabutihan, yung kabutihan. Okay? Kasi pag yun ang tinitingnan natin, di ba, nangingibabaw yung pagmamahal natin sa kanila, nangingibabaw yung ugnayan natin sa kanila. Pero once na kapag tiningnan mo, alam mo, 99 versus 100, 99 yung kanyang kabutihan, 99 apos 100 mo yung mali. Di ba? So, wala maputulot nakapal sa panampalatayang Islam. Kahit malinaw sa mga sasalam, di ba? Ibig kung may isang ugali siyang hindi niyo gusto, tiyak na mayroon namang ibang ugali ikalulugod niya. Ikalulugod ninyo. Di ba? Kasi walang 100% na masama. At maging yung pinakasama may kabutihan. Tandaan natin yan. Okay? May kabutihan. Even Iblis. Si Iblis may kabutihan. Anong kabutihan ng Iblis? Kapag tayo nagpakukup sa Allah laban kay Iblis, yun ang kabutihan. Naalala natin ang Allah subhanahu wa ta'ala. Nagpapakukup tayo sa Allah dahil kay Iblis. At yan ang kabutihan. Kaya kahit yung kasamaan, may kabutihan yun. Okay? Yung apoy, masama yung apoy. Nilikha na ito'y nakakasakit. Pero anong kabutihan ng apoy? Nakakapagluto. Nakakapagbigay ng tinatawag na kaginawaan sa ibang bagay. Di ba? Ganun yung mga kapatid sa panampalatayang Islam. Kaya walang 100 totally, ultimately, 100% na masama. At wala rin 100% na mabuti. Ano yun? So, kailangan, tinitingnan natin ang tinatawag na, of course, pagdating sa kabutihan, of course, ang Allah lamang ang nagtataglay ng ultimate na tinatawag na kabutihan. Ano yun? Kaya nga dahil ito, mga kapatid sa panampalatayang Islam, sa pamamagitan ng maayos na komunikasyon, pag-uusap at pag-uunawaan, o kaya mutual understanding, na walang tampuhan at hindi pagkakaunawaan. Di ba lahat, wala namang perfectong pamilya, di ba? So lahat ng bagay na daraan sa tinatawag na komunikasyon at pag-uusap. Di ba? Kasi yung imperfection na yun, that makes you a perfect. Sabi nga nila. Yung mga, alam mo yun, maging sa magkaibigan pag nag-away, after ng pag-away na yun, nagiging mas maigting yung tinatawag na samahan. Ganoon din sa pag-aasawa. Pag may mag-away, tapos nagkaroon ng pagbati, mas lalong nagiging matibay yung kanilang tinatawag na, kumbaga, relasyon. Kahit magtulungan kayo sa pagsunod sa Allah, lalo na ang asawa, narapat niyang tugunan ang tawag ng kanyang asawa sa naaayon sa Sharia. Pangalagaan ng kanyang dangal at ari-arian, at gampanan ng kanyang tungkulin ng may pagmamahal. So ganito ang halimbawa ng ating minamahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siya ay mabuting asawa, palaging nakangiti, mapagmahal sa kanyang pamilya, nagipagbiruan sa kanila, at inaalaga ng kanyang kalinisan at magandang amoy. Kaya sinabi niya, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Ang pinakamabuti sa inyo ay yung pinakamabuti sa kanyang pamilya, at ako ang pinakamabuti sa aking pamilya. At nang tanungin siya, ayun nisa'y khairun? Sinabi niya, allati tasurruhu idha nadhara wa tuti'uhu idha amara wa la tukhalifuhu fi nafsiha wala fi malihi bima yakra. Ang pinakamabuting babae, sabi yung tanong, sino ang pinakamabuting asawa? Sino ang pinakamabuting asawang babae? Sinagot ng Propeta naman, sabi niya, ang pinakamabuting babae ay yaong nagpapasaya sa kanyang asawa kapag ito ay tumitingin sa kanya.
Ibig sabihin, kapag tinitingnan mo ang asawa mo, naging masaya ka ba? Di ba? Ibig sabihin, sa tuwing tinitingnan mo ang asawa mo, kamuhi-muhi yung, muhi yung tinatawag na ramdaman mo, abay, iba na yan. Hindi na mabuti siya. Ibig sabihin, hindi siya mabuting asawa. Okay? Yan ang katangian ng mabuting asawa. Kapag tinitingnan siya ng kanyang asawang lalaki, nagiging masaya, nagiging apple of an eye yung kanyang asawa. Then, pangalawa, sumusunod sa kanya sa mga bagay na naayon sa Sharia. Ibig sabihin yun, pangalawa mga kapatid. Ibig sabihin, kapag sumusunod ng babae, kapag inutusan, sumusunod. Okay? At hindi siya pinagtataksilan sa kanyang dangal at ari-arian sa paraang kinamumuhian niya. Yun yung katangian ng babaeng mabuti, ng asawang tinatawag na mabuti. Kaya mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, katakutan natin ng Allah at pangalagaan natin ating mga pamilya laban sa pagkasira at pagkawatak-watak, sapagkat ang matatag na pamilya ang pundasyon ng isang matatag na lipunan at ang maayos na tahanan ang simula ng tunay na reforma at pag-unlad. So naway, inshallah, igawad sa atin ang ating ang pamilya at ang sinumang hindi pa na ginawaran ng asawa, ay dalangin natin ay igawad ng Allah SWT sa kanila ang mabuting asawa. Na kung saan ay magsasama sa kanila hanggang sa paraiso, hanggang sa Jannah ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya hanapin ninyo ang magiging asawa ninyo, makakasama ninyo sa kabilang buhay hanggang sa paraiso. Okay? So Allah wala sa mga kapatid. Tula na tayong oras. So may mga katanungan kayo. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yan lang po yung laman ng khutbah ng imam kanina. Kasi po. Yeah. Anong araw yun? Si Dr. Yan. Anong araw po? Sunday po. Sunday. English. Siya. Yung kumuha ng natin, yung curriculum na pinagkakaroon sa mga bagong Muslim. Okay. So, inimbitahan namin kayo lahat. Dito na kayo magsara ng mag-grade. So, mag-grade umpisa yung klase, yung lecture. Matapos ng magandang vision siya. Okay? Salamat po. Salamat po. Miskin. Paano pag may kakayahan ng tansya sumapilin lang, di ba mayroong mga tao na sumapilin ba manhado, ihikan pala. Hindi ba tapos hindi sila nakapag-asawa kasi pumitan siya. Di ba siya naman igual? May standard niya. May standard niya. Ano ba ito? May kanya naman kasama lalaki. Lahat ng mga babae, ano yung mukha ng pera. Ay, sa isip-isip ko, bakit ba yung